Napagtibay sa naging tugon ng konseho ng mga pangunahing religious scholar ng Saudi Arabia ang tungkol sa katotohanan na krimen nga ang pagtulong sa mga terorista. Subalit ang tulong na ito ay maaaring hindi lamang pinansyal o moral, maaaring ito ay nasa anyo ng pagpapakalat ng kanilang ligaw na mga aral at pagpalakpak sa kanilang mga pambibiktima. Dahil dito ay nilinaw nila, ang konseho ay tumutuligsa sa sinumang nagbibigay ng fatwa at mga pananaw na pabor sa mga krimen na ito, o kaya ay naghihimok patungo rito dahil ang mga ito ay pinakamapanganib at pinakakasuklam-suklam. Napakasahol para kay Allah ang pagbibigay ng hatol na hindi ayon sa kaalaman at siya ay nagbabala sa kanyang mga alipin laban dito. Siya ay naglinaw na ang gawain na ito ay mula kay Satanas. Sinabi niya, "O mga tao, kumain kayo mula sa kung anumang nasa lupa na pinahintulutan at mabuti. Huwag ninyong sundin ng yapak ni Satanas. Tunay na siya para sa inyo ay kalaban na malinaw. Siya ay naguutos sa inyo ng kasamaan lamang, kahalayan at ang magsabi kayo laban kay Allah ng mga bagay na hindi ninyo nalalaman." Sinabi rin ni Allah, "Huwag ninyong sabihin sa pamagitan ng iginigiit ng inyong mga dila na kasinungalingan. Ito'y pinahintulutan at ito'y pinagbabawal upang mag-imbento lamang laban kay Allah ng kasinungalingan. Tunay na yaong mga nag-imbento laban kay Allah ng kasinungalingan ay hindi magtatagumpay." Sinabi rin niya, "Huwag mangahas na magsalita tungkol sa anumang wala kang nalalaman dito. Tunay na ang pandinig, paningin at puso, lahat sila ay tatanungin tungkol dito." Napagtibay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang mag-anyaya tungo sa pagkaligaw ay para sa kanya ang kasalanan na tulad ng kasalanan ng sumunod sa kanya nang hindi nababawasan ang kasalanan nila ng anuman. Sino man ang pinanggalingan ng mga fatwa at pananaw na ito na nagtutulak patungo sa paggawa ng mga krimen na ito ay tunay na marapat sa pinuno ng pamahalaang Muslim ang iharap ang taong ito sa paglilitis upang ipataw sa kanya ang anumang isinabatas sa Islam bilang katapatan sa Islam, pagtupad sa pananagutan at pangangalaga sa relihiyon. At para sa sinumang binigyan ni Allah ng kaalaman ay marapat sa kanya ang pagbababala laban sa mga pananaw na walang saysay, pagpapahayag sa kasamaan nito at pagsisiwalat sa panlilinlang nito. Walang duda na ito ay isa sa pinakamahalagang trabaho at ito ay pagpapakita ng katapatan kay Allah sa kanyang sugo at sa mga pinuno ng mga Muslim at sa pangkalahatan ng mga Muslim. Ang kasamaan ng mga fatwa na ito ay lalong nagiging mas masahol kapag ang layunin ng mga ito ay ang yanigin ng seguridad, itanim ang kaguluhan at pag-aalala, magsalita tungkol sa relihiyon ni Allah sa pamagitan ng kamangmangan at pagnanasa. Dahil ang target ng mga ito ay ang pagliligaw sa kabataan at sinumang walang tangan na kaalaman sa kung ano ba ang katotohanan tungkol sa fatwa na ito sa taglay nitong panlilinlang at mga katwiran nitong mahihina. Ang mga fatwa na ito ay nagbibigay ng pag-aakala sa kanilang mga isip sa pamagitan ng mga fatwa na walang katuturan. Lahat ng ito ay karumal-dumal na krimen laban sa Islam na walang sinumang Muslim na nakakakilala sa mga hangganan ng mga batas ng Islam, nakakaunawa sa mga dakilang layunin at hangarin nito ang malulugod dito. Ang gawain ng mga taong nag-iimbento ng mga pananalita at nagpapanggap na ito ay ayon sa kaalaman, sila ang pinakamatinding dahilan ng pagkakawatak-watak ng umma at ang paglaganap ng puot sa kalagitnaan nito. Marapat sa mga pinunong Muslim ang pigilan ang mga nangangahas sa relihiyon at namiminsala sa ulama. Silang mga pinagmumukha nilang walang problema kung ang mga tao ay hindi maghihigpit sa mga usaping may kinalaman sa relihiyon at sa kanilang pangangahas dito at sa mga nagsasabuhay nito. Silang mga nag-uugnay sa bawat pangyayari sa relihiyon at sa mga saligan ng relihiyon. Ang konseho ay tumutuligsa sa mga nababanggit sa ilang mga aklat sa pag-uugnay sa mga gawaing ito na mapangwasak sa kanilang mga kurikulum sa pagtuturo katulad ng kung paanong sinasamantala ng ilan ng mga pangyayari ngayon upang salakayin at pintasan ang mabiyayang bansang ito na nagtataguyod ng akida ng naunang henerasyon ng mga Muslim.